Ito raw ang katotohanan kahit kailan ay hindi aaminin ng ilang mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa naging pahayag ngayon ng Press Undersecretary na si Attorney Claire Castro nang sabihin nitong nagpapaawa lamang raw ang opisina ni Vice President Sara Duterte nang sabihin nitong iniwan na ng gobyerno ang kanyang opisina. Sa naging pahayag ng Press Undersecretary, sinabi ni Secretary Claire na ito naman raw talaga ang gusto ng mga Duterte, ang magpaawa sa publiko at paniwalaang sila ang totoo. Ngunit sa sinasabi ng taong bayan, mukhang talagang tunay naman raw na binudol ng Pangulo ang maraming Pilipino. Wala raw makakalimot sa naging pagpunta ni na Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa Cebu, kung saan tila dito sila di umano'y nagmakaawa kay Mayor Sara Duterte na tumakbo bilang Vice President ng dating senador. Hindi raw nila makakaligtaan ang tagpong ito dahil ito raw di umano ang naging basihan nila para iboto si Bongbong Marcos. Kung hindi lamang raw talaga inendorso ni VP Sara ang dating senador, wala naman raw talagang bobotong DDS dito. Lalo't marami sa mga naging patutsyada noon ni former President Duterte ang nagkumpirmang weak leader raw si Marcos Jr. at kahit kailan hindi kayang maging Pangulo. Narito at panoorin ang buong pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan humingi ito ng pasensya o tawad sa mga taong bayang nakumbinsi niya na iboto bilang Pangulo si President Marcos dahil kahit raw siya ay hindi niya aakalaing mai-scam siya ng kanyang kapartido. Narito't panoorin ang full video. Nagtagalog siya sa ako. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Hindi totoo ito. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Itali nyo ang aso nyo, Malacanang. Diyos ko, Claire Castro, kung ano-ano na naman ang mga pinagsasasabi mo. At ihalin tulad mo na naman sa thesis. Grabe talaga tong spokesperson ng Malacanang. Wala na sa hulog, no? Nakakatawa na talaga. Hoy, tangang Castro, kahit sino aalis sa Marcos admin, ikaw nga, baka ilang araw ka na lang. Baya ka Inday Sara, no? Nabudol baya may tungod nimo. Yan lagi ang meron pa isang beses Bisaya sa Cebu ay sa Cebu ba o sa Cagayan de Oro. Basta usually kasi pag Bisaya, di ba, diretso na sila istorya, wala na sila break. Wala break. Ana siya sa kon. Inday Sara, anak ko, yes ma'am. Ana siya, nakakaon kag tagam, no? Ana na lang ko sa iya, sagdi na lang ma'am. Basta ikaw, makakaon ka o sakto, okay na ko. Ayaw ko kasi, masakit sa akin ang sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo sa Samar, ito talaga mga maalala ko Samar, Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na moingon na siya, moingon na gina sila o imuhaning sala tanan. Wa na nay lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon. Kasi dinala ko yung guest ko sa Disneyland. So na ay mga taga Cebu.
Ana ang mga taga Cebu, kibaw ba ka Inday Sara no, nabudol ba may tungod nimo? Ang sa summer, sabi sa akin, maalala ko yun, kibaw ka, Inday Sara, sabi na, Tagalog siya kay kanang waray man, ay, sanang waray man na sila dito no, so nagtagalog siya sa ako Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Lalaki pa, ito siya niya, senior ba, so na lang yun ko ni ko, na lang ko, pasensya na sir, pasensya na. So, akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Hindi totoo ito. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabudo lagi. Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Nag-vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Diba? Kasi, paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. Diba? So, sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali lang ma'am, mamaya na yung president ma'am. Wow. Sandali lang. So, nung mayor ako, ano ba yung targets ko as mayor? Diba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So, sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration ni President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4 most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam nyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So, nung taga-Pakibato mo, ma'am, mabiya again na ingon ni PRD, siya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganda din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal. Na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo. Ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years o 4 years. In 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you.
Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging